Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay pleated skirt. Dito po ay gumuhit ako ng isang straight line para dito natin isukat yung ating mga pleats at yung ating dart. 27 inches po yung ating kabuuan sukat ng ating waist. Ngayon, pag hinati po yung sa apat ay 6 and 3/4 po. Pag yung 6 and 3/4 po ay gagawa po tayo ng tatlong pleats. Pag pinold po natin to ng tatlo, yung ating tape measure sa 6 and 3/4, dinivide po natin sa 3, ay 2 and 1/4 po ang magiging pleats po natin. Yung 6 and 3/4 po na 1/4 ng ating waistline, ng ating sukat ng ating waist, ay magdadagdag po tayo ng 1 inch para po sa ating dart. Ito po ay sa sarili lamang po namin pamamaraan na binabahagi po namin sa inyo. Ganito po ating gagawin para hindi po tayo mahirapan. Mula po dito sa center, ay sumukat lang po tayo ng 2 and 1/4. Ito po yung ating unang pleats. At hatiin po natin yung 1 inch na dart sa tig half inch po. Bali ito po, half inch. Bali, 1/4 po ito. Nagsukat po ako rito ng 1/4 para sa half inch. Ito po yung unang pleats po natin. At sumukat po ulit tayo sa pangalawang pleats po ng 2 and 1/4 ulit. Ito po yung pangalawang pleats. At idagdag po natin yung half inch na dart po. At yung pong pangatlong pleats ay sumukat po tayo ng 2 and 1/4 po ulit. Bali, ito na po yung pangatlong pleats po natin. Kaya pag sunukat po ninyo yung kabuuan ay 7 and 3/4 po lahat. Ngayon po, mula po dito sa linya po ng ating waistline ay mag-down po tayo ng 7 inches. Para po naman ito sa sukat po ng ating hips. Ang 1/4 po ng ating hips ay 9 and 3/8 po. Dito po natin isusukat o ilalagay yung 9 and 3/8. Saka po natin ito i-connect. Ngayon, dito po ay sumukat lang tayo o mag-down po tayo ng 5 inches para sa sukat ng ating dart. Ito pong ating hip ay i-divide po natin sa tatlo. Ito po, 9 and 3/8. Divide lang po natin, katulad ng ginawa natin ay at i-fold lang po natin yung ating tape measure para hindi na po tayo mahirapan pa mag-divide po o maghati-hati. 3 and 1/8 po. Kaya susukat naman po tayo ng 3 and 1/8 dito. Tatlong 3 and 1/8 po. Kaya po tayo sumukat dito ay para doon po natin itatapat yung ating dart, yung center ng dart. Ito po yung 1/4. Ito po yung 1/4 half inch po itong dart. Yung pinaka-center po ng half inch po natin ay doon po natin isusulat tong ating dart po, iguguhit. Ganon din po dito, yung pinaka-center ng half inch ay itatapat din po natin dito para sa ating dart. Ngayon po ay kukunin na natin yung ating skirt length.
Ang skirt length po natin ay 30 inches. Dito rin po ay 30 inches. Ngayon, ito po ay straighten na po natin to. Kung ano po yung nais nyong luwag dito, yung ating salaylayan, ay yun po ang sundin po ninyo. Kami po ay dito lang namin isusukat, i-straighten lang po natin ito. Divide po natin sa tatlo yung ating laylayan. Ito po 12 inches. Kaya, tigpo 4 po to. 4 inches po, yung 12 po, dinivide natin sa tatlo. Kaya, 4 inches po ang bawat isa. Doon po natin i-connect yung ating dart. Pababa po. Ito po ay folded po ito na sa pleats. Mamaya po ay gagawin po natin yun. Ito po yung front and back natin. Pattern po ito. Gugupitin ko lang po ito dahil ididikit pa po natin ito para makagawa po tayo ng pleats. Ito po ay dito natin gugupitin. Dito po sa pinakadulo ng ating dart. Ito rin po dito. Gugupitin po natin ito dahil magdadagdag po tayo dito ng para sa pleats po natin. Lagyan nyo po ito ng center para hindi po kayo malito. At ito po yung ating side seam po. May number naman po ito ng pagkakasunod-sunod. Kumuha lang po ulit tayo ng isang pattern paper o Manila paper. Ito po ay para sa amin lang dahil long ang skirt po natin at gusto po namin ay malalim yung pleats ng ating skirt. Maaari nyo po itong bawasan kung nais po ninyo. Ang ilalagay ko po ay 6 inches po. Yung 6 inches, lagay lang po natin dito sa center. Divide po natin dito sa pinaka 3 inches, yung kalahati. Ito po ay hanggang doon po sa dulo. Lagyan natin ng mark para katunayan ito po yung pleats po. Nagawa na po natin yan ay gumuhit lang po tayo dun sa ibabaw ng isang straight line. Skwalahin po ninyo o dito ipantay po. At yung number 1 po natin, yung pinaka center po natin, ang siyang ididikit po natin dito. Ito po yung 6 inches mula dito, 6 inches po, doon po natin ididikit yung ating center front po ng skirt.
Dito po sa pangalawa natin na pleats ay 6 inches din po yung ating gagawin. Pero sa pangatlo na pleats po ay hindi po 6 inches. Ito po, mula po dito sa dulo ng dart ay 6 inches din po yung ating gagawin. Lagyan din po natin ng mark na ito po yung ating pleats. Ngayon, ang ididikit naman po natin dito ay yung ating number 2 na pleats o yung pangalawang pleats po natin. Ganon din po, lalagay natin dito sa pinaka center o pinakataas po nito, dikit po natin yung ating pattern na ginupit. Dito po sa pangatlong pleats po natin, yung pinaka-pleats po nito ay kung ano po yung natitirang pleats po natin na 2 1/4 ay dodoblihin lang po natin, gagawin po natin 4 1/2. Yung 4 1/2 ay itatapat lang po natin dito. 4 1/2, 2 1/4. Dalawang 2 1/4 po yun dahil naka-fold po. Kaya po hindi 6 inches dahil pag tinupi po iyon ay para hindi po lumagpas dito sa sukat ng ating gilid ng ating skirt. Kaya 2 1/4 po yung ating gagawin pong sukat ng pleats. Mark din po natin na ito po yung ating pleats. Saka po natin ididikit yung ating huling 2 1/4 po na pleats po. Ganon din po, mula po dito ay dikit lang po natin yung ating ginupit na pattern. Dito ko lang po dinikit dahil gugupitin po natin tong sobrang papel po o yung pattern po natin. Ang gagawin lang po natin ngayon kung sa pinaka-center ay i-fold lang po natin. Ito po yung ating pleats. Sa pinakagitna, naka-inverted po yan. Yung sa pangalawang pleats po ay fold din po natin. Bali yung ating pleats po ay pasalubong. Mula sa gitna ay pasalubong po yung ating mga pleats. At idikit lang po ninyo dito sa ating, mababago po ito ha, yung ating guhit ng waistline. Dahil po sa pleats po natin. Gayon din po itong laylayan ay mababago po, guguhit po ulit tayo ng bagong sukat ng haba po o length po ng ating skirt. Kaya po natin dinivide po ito sa tatlo hanggang dun sa laylayan para yung bagsak po ng pleats ay maganda at
pantay-pantay po yung pagkakalagay po ng pleats po natin. Maliban lang po dito dahil pag ginamit po natin o ginawa po natin 6 inches ang pleats ay sosobra po siya dito. Kaya sakto lang po dito sa pleats yung ating ginawa na 2 1/4 po. Para hindi po lumabis yung tela ng pleats dito po sa gilid po ng ating skirt. Itin ko lang po itong sobra natin dito sa gilid. Ngayon, sukatin po natin yung 7 3/4 dahil hindi pa po nakatupi ito. Mamaya ay magiging 6 3/4 po yan. Ito po, pag diniretso nyo po yung ating linya ng ating waistline, ito po, ay mag-add lang po kayo ng 1/2 inch pataas. Para ito na po yung ating bagong waistline po. Ngayon, dahil tumaas po tayo sa ating waistline, kaya mababago rin po yung ating sukat sa ating length. Mula po rito, ay isukat natin yung ating 30 inches. Dito po ay nananatili naman po. Kaya i-connect lang po natin yung ating laylayan po dito. Dito naman po sa pagtahi natin sa ating dart, para hindi po makita ay ipo-fold lang po natin ito. Ito po, itatahi po yan sa loob. Makikita po ninyo pag tinatahi na po natin. At lalagyan po namin ito ng tahi sa ilalim. Kung nais po naman ninyo ay maaari naman po na walang tahi o may top stitch po sa ibabaw. Lalagyan ko lang po ng tape para makita po ninyo yung ating pleats. Ganon din po dito sa pangalawa po natin dart, ay itupi lang po natin paloob at yung tinupi po natin sa loob po ay doon natin tatahiin. Mapapansin nyo na may curve yung ating hips, yung ating hip po, yung ating balakang, gayon din po dito sa ating waist po. At yung ating pleats po ay pantay-pantay. Malalim po yung ating ginawang pleats para maganda po yung bagsak ng ating skirt. Ito po ay tatabasin ko pagkatapos po natin gumawa ng ating waistband at yung ating pong ribbon. Ito po ay folded po. Sumukat lang tayo ng kalahati ng ating waistline. Yung sukat po natin ay 27, ang kalahati po ay 13 and a half. Sulatan lang po natin ang folded para hindi po tayo magkamali sa pagtabas. 2 inches po yung aming gagawing waistband at
4 inches po yung pagdoble at sa tela na po tayo maglalagay ng allowance. Waistband po ito, cut 1 piece po. Ito naman pong sa ribbon po natin, dahil nakaikot po sa waistband yung ating ribbon, ay kung ano po yung nais nyong haba ng ribbon po ninyo, ay yun po ang gawin ninyo. Kami po ay 70 inches, kaya 35 inches po yung kalahati. 4 inches din po ang lapad. Wala pa rin po itong allowance. At sa tela na po tayo maglalagay ko ng allowance. Huwag na po natin para mas mabilis po yung ating paggupit. Yung pagkorte sa ribbon ay sa pagtahi na po natin. Kung hindi po kaya ng tela, ay pwede naman po itong may dugtong. Ribbon po ito. Cut 1 piece po kung kaya ng tela. At kung hindi naman po ay idugtong na lang po natin. Kompleto na po yung ating pattern. Ito po. Yung ating sa skirt. At yung ating waistband. At yung ating ribbon. Dito po ay maglalagay din tayo ng fusible na pilon po. Gagamit din po tayo ng kabit sa palda o kung nais po ninyo ay botones. Na-trace ko na po yung pattern dito sa ating fabric. Ito po ay yung back pattern natin. At ito po yung front pattern natin. Hindi pa po natin natatapos dahil maliit lang po yung ating table. Ngayon, dito po sa back pattern ay tinrace ko na rin po o binakat ko na rin po yung mga sukat natin. Ito po yung para sa ilalim ng tahi po natin sa pleats. Ito po mapapansin ninyo may mga mark po ako rito na ibig sabihin pleated po ito. Ayan po, gayon din po dun sa pinaka center back po natin. Naglagay din po ako ng mark para po sa safer po natin kung hanggang saan yung tahi. Hindi po ito folded, kaya cut 2 pieces po ito. Gayon din po dito sa ating laylayan. Ito po yung para sa pleats po natin. Nilagyan ko rin po ng mga guhit-guhit para pag plancha po natin, hindi po tayo mahirapan. Gayon din po sa ating pagtahi. Dito po sa side back ay meron na rin po itong allowance. Ito po yung ating front. Pag nagupit ko na po yung ating back skirt ay ilalatag din po natin. Gayon din po itong ating ribbon at yung ating waistband. Mamaya ay makukuha natin kung ilan ang nagamit natin o consumption po ng tela. Ang nakonsumo po natin na tela sa ating skirt ay 2 1/4 yards po sa 60 ang width. Ngayon, ang uunahin po natin tahiin muna yung pagdikitin po muna natin itong ating center back. Hanggang dito lang po yung tahi doon sa pinaka ilalim para sa zipper. At pagkatapos po ay isunod natin yung ating mga dart. Gayon din po sa front. I-edging po muna natin ito mamaya bago po natin ilagay dito yung ating zipper. Sa center back po ito. Ito po yung ating ribbon tsaka waistband. Yung waistband po natin ay lalagyan ko po ng fusible na pilon. Ito po ay para naman po ito sa ating belt loops po.
Sa atin naman pong center front ay tahiin po muna natin dito. Dito po. At tahiin din po natin yung ating dart. Dito po, doon sa tinahi natin na sa center front po, ay itatapat lang po natin yung fold ng pinaka center front po ng ating skirt para po sa pleats. Pagtapatin po natin, pwede po natin itong lagyan ng pin para hindi po tayo mahirapan. Siguraduhin po natin na nandun siya sa pinaka sentro ng ating skirt. Ito po yung pinaka fold po. Yan. Doon po natin itapat dahil tatahian po natin sa loob. Dito lang po natin pasadahan dito po sa pinaka gilid po ng ating tahi. Ngayon po, yung susunod po natin na pleats ay itatago na po natin sa dart. Pero mas mainam po na pasadahan muna natin tong dart, miski dito lang po sa kabila. Dahil dito po natin ipapatong yung ating pangalawang pleats po. Ito po yung pangalawang pleats. Lalagay lang po natin dito sa pinaka gilid po ng ating dart. At yung ito po ay ganun din po, ilagay po natin sa pinaka gilid po ng ating dart. Gamitan po natin ng pin para makita po natin. Yan. Para maitago po natin yung ating dart. Makakapa po ninyo dito yung dart po natin, yung tahi. Kaya dito po natin papusadahan sa gilid po. Bali dito po natin ilalagay yung ating pleats. Ganyan po. Yung susunod naman po ay ganun din ang ating gawin. Ayusin lang po natin at itahi din natin po dito yung ating dart para po pag pleats po natin ay naka-steady na po yung ating pleats. Pagpatong din po natin, ito po yung ating huling pleats dito po sa pinakagilid din po ng dart. Ngayon, tahian po natin dito para naka-steady na po yung ating pinaka waistline po natin. Pero hanggang dito lang po yung ating itatahi dahil ididikit pa po natin ito sa side ng ating back ng ating skirt. Ayan po, nakatago po yung ating dart sa ating pleats. Ganito rin po ang ating gagawin dito po sa kabila. Itatahi po muna natin yung dart. Katulad rin po dito yung procedure ng ating gagawin. Katulad po kanina, yung ginawa natin dito, ay ito pong tahi ay itatapat din natin dun sa pinakatahi ng ating dart. Katulad po ng ginawa natin dito na tinahian natin po sa ibabaw yung ating waistline, ay tatahian din po natin to, pero wag muna natin isasama yon dahil tatahian pa po natin tong side ng ating skirt. Lagyan po muna natin ng zipper itong center back po natin bago po natin ito i-pleats.
Sa pag-pleats naman po ng ating center back ay ganito naman po ang gagawin natin. Ito pong mark natin para po sa pleats, hold lang natin po at tapat lang po natin dito. Pag ganyan po, ilagpas po natin dito para nakakover yung ating zipper. Tatahiyaan ko lang po ng kapiraso para hindi po magalaw. At tulad po ng ginawa natin po sa front natin, ay tatahian din po natin yung ating dart po. Dito po sa kabila, yung fold po natin dito, ito po yung para sa pleats natin, fold lang po natin. Ipantay po ninyo rito para po nakatago yung ating zipper. Patahiyaan ko lang po ng kapiraso para naka-steady po yung ating pleats. Kaya pag sinara po yung ating zipper, ganyan po, nakatago po sa loob. Hindi ko na po ipapakita yung pagtahi dahil pare-pareho lang po yun katulad po nung sa front po ng ating skirt. Tinahi ko na rin po itong sa gilid po natin. Ngayon, maglalagay na po tayo ng waistband. Ito po ay itapat lang natin dito. Magpasobra po tayo dito para sa ating kawit o sa ating botones po. Maglalagay po tayo ng sinturera o yung belt loops. Pinasadahan ko na po ito magkabila ng 1/16. Lalagay ko lang po dito, tsaka po dito sa bandang harapan po. Ito yung pinaka-center natin. Tapat lang po natin dito sa center front po ng ating skirt. Yung ating mark po. Tingnan po natin kung saan tatapat po ito para pantay po yung ating waistband. Ito po. Lagyan lang po natin ng mark. Itong mark natin sa waistband, yung allowance po natin, itapat lang po natin, ganyan po. Dun sa tahi. Pero idiretso po natin. Baliktarin lang po natin. Yun din po sa kabila. Po natin i-fold. Ipipin ko lang po ito. Dito sa ito po yung mark po natin dito sa center. Ganun lang po. At itatapat po natin dito sa center. Lalagpas po natin ng kaunting-kaunti lang, takip lang po yung tahi. Hanggang sa dulo po, magkabilang dulo, ipipin ko lang po.
Ngayon po, papasadahan ko na po ito ng 1/16 paikot at mamaya po ay ipofold po natin itong ating belt loops. Ngayon, yung ating namang belt loops, pasadahan lang po na ito ng 1/4 po. Lalagyan ko lang po ito ng uhalis para po sa butones. Ngayon po, ang gagawin naman natin, yung ating ribbon, yung ating pinaka-belt po. May dugtong po ito, kaya pahigin po muna natin dito. Ilagyan ko lang po ito ng 1/2 inch na allowance at tatahiin ko po ito paikot. Maglalagay lang po ako dito ng butas. Ipating lang po natin dito sa dulo para may konti po yung ating ribbon. Baliktarin ko lang po itong ating ribbon. Gugupitan natin dito sa dulo at palulusutin po natin dito sa butas na ating iniwan dito. Tatahiin po natin ito, isasara na para lang po tayo nagsasara ng stop toys po. Ito po, yung laylayan ay tinahiyan ko lang po dito dahil ihehem po natin ito. Lagyan ng botones at lalagay na po natin doon sa ating manikin. At tapos na po nating tahiin yung ating ginawang pattern at yung ating skirt. Ito po, at ito po'y hapit po sa ating balakang, sa ating hips. Gayon din, hindi po nakikita yung nilagay natin na dart po dito. At yung ating pleats po ay pantay-pantay po hanggang sa ibaba. Sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating ginawang tutorial video at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming channel.